Lumuwas ng Maynila si Araminta upang hanapin ang kanyang kapalaran doon matapos mapatay ang kanyang mga magulang at dalawang kapatid na lalaki. Hindi niya akalain na kapahamakan pala ang naghihintay sa kanya roon. 5 lalaking pawang anak mayaman ang kumuha sa kanya at dinala siya sa isang rest house. Doon ay buong kalapastangan ang pinagpasasaan ng mga ito ang kanyang katawan. Gusto niyang gumanti sa 5 lalaki, ngunit paano niyang gagawin niyon? Matulungan kaya siya ni Obet, ang caretaker ng rest house, na siyang tanging saksi sa ginawang kalapastanganan sa kanya ng 5 lalaki. Tulad mo'y isang usok, unti-unting naglalangon. Anang tinig na nagmumula sa maliit na transistor radio ni Araminta. Inis na pinatay ni Araminta ang radyo. May galit na nabubuhay sa kanyang dibdib kapag naririnig niya ang kantang iyon. Ang kantang may pamagat na usok ang dahilan kung bakit nag-iisa na lamang siya ngayon. Pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya maiwasang hindi maiyak kapag naaalala niya ang nangyari sa kanyang mga magulang at 2 kapatid na lalaki. Kahit mahirap lang ang kanilang buhay, ay masaya naman silang mag-anak. Pagkakaingin ang hanap buhay ng kanyang tatay, katulong nito ang kanyang nanay at 2 kapatid na lalaking 15 at 10. Halos sapat na sapat lang ang kita ng kanyang mga magulang sa pag-uuling. Namumulot lang kasi ang mga ito ng ginagawang uling. Gayunman ay nakakaraos silang mag-anak. May kakayahan sana silang mamuhay ng maaluan, pero ayaw gawin ng kanyang tatay. Kung ginusto lang siguro nito, ay baka nag-aaral pa silang 3 magkakapatid. Sa kasalukuyan kasi, ay nakahinto na siya sa pag-aaral. May taglay na kapangyarihan kasi ang kanyang tatay, na kung tawagin ay usok. Kaya nitong makapanggamot ng malulubhang sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Lahat halos ng kanilang mga kababaryo ay sa tatay niya nagpapagamot. Mayroon ding mga taga-ibang lugar na dumadayo sa kanyang tatay. Balita kasi ang galing nito dahil sa taglay nitong kapangyarihan. Ang ikinaiinis niya rito ay hindi ito nagpapabayad na hindi niya malaman kung bakit. Kung nagpapabayad lang ito sa panggagamot, ay baka maaluan ang kanilang buhay. Ilang taga-Maynila ang nagpatingin sa kanyang tatay na may malubhang karamdaman. Lahat ay napagaling nito. Pero kahit 5 duling ay hindi nagbayad ito. Mayroon pang ang foreigner na napadpad sa kanilang lugar para magpagamot. Nabalitaan daw ng mga ito ang tungkol sa kakayahan ng kanyang tatay na magpagaling ng mga may sakit. Napagaling nito ang mga foreigner at nag-alok ang mga ito ng malaking halaga bilang kabayaran sa serbisyo ng kanyang itay, pero hindi nito tinanggap. Ang sabi pa nga ibabalik ang mga ito at may isasamang mga kaibigang may malulubhang sakit din. Ipinilit ng mga ito ang malaking halaga sa kanyang itay, ngunit nagpakatanggi-tanggi itong tanggapin ang pera. Ang katwiran nito ay hindi naman daw binili ang kapangyarihan nito. Bakit daw kailangan pang magbayad? Gayong libre naman itong nakuha ang kapangyarihan sa panggagamot. Iyon ang madalas nilang pagtalunan ng kanyang tatay. Sabi pa nga niya, ay hindi naman sisingilin ng mahal ang mga nagpapagamot. Kusang loob lang ang mga ito kung magkano ang ibayad. Malaking bagay na sa kanila yung may ekstrang kita ang kanyang tatay bukod sa pag-uuling nito. Pero wala rin nangyari. Hindi rin niya napapayag ito. Araminta, dinig niyang tawag sa kanyang pangalan mula sa labas ng bahay. Saglit na nawala ang kanyang iniisip. Tinungo niya ang pinto para pasukin ang kanyang tiya Isabel. Tiyang, pasok muna kayo. Sabi niya nang mabuksan ang pinto. Nakaayos na bang lahat ang dadalhin mo? Paparito na yung tricycle na sinabihan ko kanina. Sagot nito. Patungo siyang Maynila ng araw na iyon. Doon niya balak makipagsapalaran. Kahit nag-iisa na lamang siya sa buhay, ay gusto niyang umunlad. Doon na rin siya hahanap ng lalaking makakasama niya sa pagtanda. Hinintay lang niya ang 4 araw ng kanyang mga magulang at 2 kapatid. Yun pa ang isang ikinasasakit ng kanyang loob. Namatay ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa kapangyarihan ng kanyang tatay. Isang gabing kasama siya ng mga kaibigan na nagtungo sa bayan para manood ng palabas. Ayon sa mga nakanilang kapitbahay, ay pinasok ng 5 lalaki ang kanilang bahay. Pilit daw kinukuha ng mga ito ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Wala talagang maibibigay ang kanyang tatay dahil ipinamalan sa kanya iyon noong 15 taon pa lamang siya. Hindi pa nga lamang niya iyon pwedeng gamitin hanggat wala siya sa tamang edad. Nasa kanya na ang kapangyarihan ng kanyang tatay ay nakapanggagamot pa rin ito. Ang bisa kasi ng kapangyarihan nito ay nasa kanya pang tatay dahil 17 pa lamang siya noon. Nang tumungtong siya ng 18, ay hindi na nanggagamot ang kanyang tatay. Ang pagkakaalam ng mga taga-baryo ay lumipas na ang kapangyarihan nito.
kaya hindi na ito makapanggamot. Marami ang naniniwala at marami rin ang hindi naniniwala na wala na ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Iyon ang naging dahilan kaya namatay ang mga mahal niya sa buhay. Ayaw maniwala ng 5 lalaki na wala ng kapangyarihan ng kanyang ama, kaya pinatay ng mga ito at idinamay pa ang kanyang nanay at 2 kapatid na lalaki. Iyon ang pinakamasaklap na pangyayari sa kanyang buhay para siyang namatay ng ilang ulit ng mga panahong iyon. Sa isang iglap kasi ay nawala sa kanya ang mga magulang at mga kapatid at naiwan siyang nag-iisa. Kaya nga luluwas siya ng Manila para malimutan ang nangyari sa mga mahal sa buhay na hindi man lamang nakaranas ng kaginhawaan. Kung siya lang ang may kapangyarihang manggamot noon, tiyak na mayaman na sila. Napakarami kasing mayayaman ang maaaring magpagamot sa kanya na handang magbayad ng malaking halaga. Lalo na ang mga foreigner talagang liblib na liblib sa kakayahan ng kanyang itay. Ngayong nasa kanya na ang kapangyarihan, gagawin niyang tuntungan ito para maabot niya ang mga pangarap. Alam na niyang gamitin ang taglay na galing ng usok. Katunayan kahapon lang ay ginamit niya iyon. Pinatay niya ang 5 lalaking pumatay sa kanyang mga magulang at 2 kapatid. Walang nakaaalam ng mga taga-baryo na sa kanya iyon ipinamana ng kanyang tatay. Ayaw niya iyong gamitin tulad ng kanyang tatay. Malaki ang galit niya sa kanilang mga kababaryo dahil sinamantala ng mga ito ang kabaitan ng kanyang ama. Hindi siya kasing bait ng kanyang tatay. Sa Maynila niya gagamitin ang kapangyarihan niyang usok. Alam niyang iyon ang magiging tungtungan niya para yumaman. Halika na, heto na si Berto, yaya ng kanyang tiya Isabel. Naroon sila sa papag na ginagamit ng kanyang tatay sa panggagamot. Doon nila hinintay ang tricycle na maghahatid sa kanya sa bayan. Mag-iingat ka sa Maynila. Marami daw ang mga loko doon kapag nalamang bagong saltang isang tao. Anang kanyang tiya Isabel nang humawak ito sa isa niyang kamay. Huwag kayong mag-alala, tiya Isabel. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Sagot niya. Hindi lang niya masabi rito na nasa kanya na ang kapangyarihan ng kanyang tatay. Kung wala kang makikitang maayos na trabaho doon, ay bumalik ka agad dito. Isasama na lang kita sa pagtitinda ko ng karne sa palengke. Sabi nito bago siya pinasakay sa tricycle. May sariling pwesto sa palengke sa bayan ng kanyang tiya Isabel. Ayaw nga sana itong pumayag na lumuwas siya ng Maynila. Mabubuhay naman daw siya ng maayos dito. Pero desidido na talaga siyang umalis sa lugar na iyon para naman mabago ang kanyang buhay. Kung mananatili siya roon, ay baka mamatay na siyang hindi nakakatikim ng kahit konting kaginhawaan. Tiya, kayo na ho ang bahala dito sa bahay namin. Kung gusto nyo ay paupahan nyo muna. Aniya para matapos na ang kanilang paalaman. Gustong-gusto na talaga niyang makalis. Ako nang bahala sa mga naiwan mo dito. Sagot nito. Sige na, Berto, para makasakay agad siya ng bus. Binuhay na ng tricycle driver ang motor. Saglit muna niyang nilingaw ng kanilang bahay bago siya umayos ng upo. Hindi niya alam kung babalik pa siya sa kanilang bayan. Nakasentro na siya kasi ang kanyang isip na sa Maynila niya makikita ang hinahanap niyang buhay. Isang class na apartment sa Makati ang kanyang nagustuhan. Madalas kasing sabihin sa kanya ng mga kaibigan na maraming mayayaman sa lugar na iyon. Doon siya nagpahatid sa taxi sa kanyang nasakyan. Doon nga niya nakita ang magandang struktura ng class na apartment. Nagustuhan na agad niya iyon, kaya nakipag-usap na agad siya sa tagpamahala. Hindi problema sa kanya ang upa kahit mahal. Malaking halaga ang kanyang dala. Ang nagustuhan niya sa apartment na iyon ay wala na siyang kailangang biling gamit. Kumpleto ang kagamitan, mula sa pagluluto hanggang sa pagtulog. Wala kasi siyang nagastos kahit 5 sa pagkamatay ng kanyang mga magulang at 2 kapatid. Palibhasa ay napakabait ng kanyang mga magulang sa kanilang mga kababaryo dahil sa libreng panggagamot ng kanyang tatay. Ang pinakamayaman sa kanilang lugar ang sumagot ng funeral service ng kanyang mga magulang. Napagaling kasi ng kanyang tatay ang isang anak nito na may sakit na cancer. Nasa first stage pa lang naman ang sakit ng bata, kaya nakuhang gamutin ng kanyang tatay sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Kaya naman ganoon na lang ipinadalang tulong sa kanya ng pamilya. Maging ang kanilang mga kababae ay may dalang gamit at pagkain para sa mga makikipaglamay. Bukod doon ay may pera pang iniaabot sa kanya ang mga ito. Habang nakaburo lang kanyang mga magulang at 2 kapatid, ay wala siyang ginawa kundi bantayan ang mga iyon. Ang kanilang mga kapitbahay ang nag-aasikaso sa lahat ng mga nakikiramay kasama ng kanilang mga kamag-anakan. Hindi rin siya gumastos sa pagpapalibing ng mga magulang at 2 kapatid. Isang mayaman sa kabilang bayan ang napagaling ng kanyang tatay ang nagbigay ng paglilibingan sa isang pangmayamang memorial park sa kanilang bayan.
Nagmistulang parada ng mga sasakyan ang libing ng kanyang tatay dahil sa dami ng nakipaglibing at naghandog ng mga sasakyang magagamit ng mga makikipaglibing. Kaya naman napakalaking perang naipon niya mula sa ambagan ng mga taong natulungan ng kanyang tatay. Dala niya yun sa kanyang paglubas para magamit niya sa pagsisimula ng bago niyang buhay. Nagustuhan mo ba? Tanong sa kanya ng may edad na babaeng may-ari ng apartment. Ipinakita nito sa kanya ang unit na nagustuhan niya. Oho, tamang-tama ho ito at wala na akong kailangang bilhin gamit. Hindi basta-basta ang mga gamit na naririto iya. Alam ko ho, sabi niya. Kita naman kasi agad niyang maganda talaga ang mga gamit na naroon. So paano? Untag nito. Kukuhanin ko na ho. Sagot niya sa may-ari. Halika doon tayo sa aking opisina. Yaya nito sa kanya. Sumunod naman siya rito. May mga sinabi ito sa kanya na patakaran na kanyang uupahang bahay. Marami ting ibinilin sa kanya. Tinandaan niya yung lahat. Matapos nilang mag-usap ay nagbayad na siya. 1 buwan lang ang sinabi niyang mamamalagi siya noon. Ang pangarap kasi niyang tirahan